Kapag nasaktan tayo, marami sa atin ay ikinukulong ang mga sarili natin sa mundong parang tila ba katapusan na ng lahat. Pero alam mo, masaya ang mabuhay sa mundo at lagi mong tatandaan, sa bawat wakas ay laging may panibagong simula kung saan mas matatag ka na at mas malakas ka na kung darating man muli ang pagsubok sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kuya Isagani, akin na lang yung mga libro mo. Di mo naman binabasa ang mga yun. Bunso, hindi pwede. Huwag mong pakialaman yan. Kuya naman, oh. Ano ba kasing meron sa mga libro na yan? Tsaka bakit nakakadena? May sumpa ba yan? Oh, mga anak, ano bang pinag-uusapan nyo dyan? Tara na sa puntod ng tatay nyo. Ay nako, namimiss ko na ang tatay nyo. 15 taon na pala mula nung mawala siya. Oo nga po, nanay. 15 taon nang wala si tatay. Parang kailan lang. Lagi akong nakasakay sa balikat niya kapag napunta kami sa bukid. Namimiss ko tuloy si tatay. Kuya Isagani, sinong kamukha ni tatay? Ako ba o ikaw? Siyempre ako. Kasi ikaw, napudot lang kita sa tae ng kalabaw. Nanay yun, si Kuya Isagani, inaasar na naman ako. Isagani, Roberto, huwag na kayong magkulitan dyan. Oh, bitbitin niyo tong basket. Kaya eto, kinuha ko na yung basket. Andito kasi yung mga pagkain namin. Tsaka si Roberto, ang bunso kong kapatid. Mahal na mahal ko yan. Malapit na siyang mag-14 na taon. Napakabilis lang ng lumipas ng panahon. 15 taon na pala kaagad ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi ko pa din nababasa ang sulat na iniwan sa akin ni Damian. Hanggang ngayon, di ko pa din nabasa ang mga libro na regalo niya. Nilagyan ko to ng kadena para di mabuksan. Baka kasi kapag binuksan ko ang libro, baka masaktan lang ako. Lalo na sa sulat na iniwan niya. At kung ano man ang nakasulat doon, haayaan ko na lang na malimot sa paglipas ng panahon ng nakaraan. At saka, hindi na din naman ata babalik si Damian. 15 taon na kasi yung nakalipas. Kuya Isagani, pogi ba si tatay? Oo naman, bunso. Kasing pogi ko. Kuya, sabi ni nanay, mas kamukha ko daw si tatay. Napapangiti ako sa tuwing itinatanong ni bunso ang bagay na yun. Kasi sa totoo lang, kamukha niya talaga si tatay. Ako kasi, si nanay ang kamukha ko. Oo na, ikaw na ang kamukha ni tatay. Sayang, Kuya Isagani. Di ko man lang nakita si tatay.
Bunso, alam mo, si tatay ang pinakamabait at pinakamasipag na tatay sa lahat. At alam mo ba, mahal na mahal ko si tatay. Alam ko, Kuya Isagani. Kahit di ko siya naabutan. Isagani, Roberto. Di ako magtatagal sa puntod ng tatay nyo. Walang magbabantay sa pwesto sa palengke. Sasaglit lang ako. At kayo na ang bahala. Sige po, nanay. Sasamahan namin buong maghapon si tatay. Kaya eto, nung makarating kami sa libingan ni tatay, nilinisan ko kagad ang libingan niya. Tinanggalan ko ng mga dahon ng ibabaw tapos eto si nanay. Aba, may pagyakap pa sa libingan ni tatay. Sa loob ng 15 taon, mahal na mahal pa din ni nanay si tatay. Kaya naman habang kumakain kami dito, kwentuhan lang tungkol sa nakaraan. At si Bunso, napakadami niyang tanong kay nanay tungkol sa tatay namin. O siya, Isagani, Roberto, aalis na ako. Yung basket natin, huwag niyong iiwan dito. Tsaka, huwag kayong magpapagabi dito. Nanay, kasama ako sa palengke. Gusto kong matutong magtinda ng isda. Isagani, sasama daw tong si Roberto. Ikaw ba? Dito lang po ako, nanay. Sasamahan ko lang si tatay dito. Sige, anak. Aalis na kami. Kaya eto, nung umalis na si nanay, naiwan na ako mag-isa dito. Kaya naman, nahiga na lang ako sa ibabaw ng libingan ni tatay at ipinigit ko na ang mga mata ko. Hanggang ngayon, sariwa pa sa mga alaala ko ang lahat. Kung paano kami naging masaya ni tatay dati noong maliit pa ako. Kaya eto, nakangiti lang talaga ako dito habang nakahiga at nakapikit. Pakiramdam ko talaga, kapag nakahiga ako dito, parang nakayakap sa akin si tatay. Pinasubukan ko nga kay Bunso na humiga sa libingan ni tatay. Kaso umiyak siya. Kinilabutan daw siya kasi parang may yumakap daw sa kanya. Ay nako si Bunso. Kaya ito, sa paglipas ng mga oras, nakahiga lang talaga ako dito. At di ako magsasawa na laging dalawin si tatay. At syempre, kapag napunta ako dito sa sementeryo, di ko nakakalimutan na puntahan ng nanay ni Damian. Nililinis ko din ang libingan niya kasi walang dumadalaw sa kanya. Kamusta na kaya si Damian? Hindi na siguro babalik yun. At kung babalik man siya, ililibing ko siya ng buhay dito sa sementeryo. Iniwan niya na lang ako bigla dati. Subukan niyang magpakita sa akin. Diretso libing talaga siya. Kaya ito, binalikan ko na si tatay. Magpapaalam na ako sa kanya. Pupunta na din muna ako sa palengke kasi balita ko. Anak din daw nung nagtitinda ng isda yung iniirog ng bunso kong kapatid. Sino kaya ang iniirog ni Bunso? Ay nako. Tatay, alis muna ako. Pupuntahan ko na muna si Bunso at si nanay. Kaya ito, sa paglisan ko sa libingan ni tatay, nasasabik naman ako na makilala kung sino ba yung iniirog ni Roberto.
Pag-aagalitan ko. At ang babata pa masyado. Ama, pupuntahan ko muna si Ina sa sementeryo. Sige anak, huwag kang magtatagal. Baka abutin ka ng dilim sa daan. Opo, Ama. Sa nakalipas na 15 taon, nakabalik na ako. Kilala pa kaya ako ni Isagani? Sana, naalala pa niya ako. Kasi, nagbalik na ako.